Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ng iyong kahiwagang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawakiaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat na nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, gayon din ang mga bundok, nang ako'y isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at tubig. Noon na pa sa alabok at sa lupang daigdig, nang likhain ang langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganang langit at lupa'y italaga, naroon na rin ako nang ang lupa ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa katauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pangbasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano ang tao upang iyong alalahanin, at ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Mga bakat, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya itinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga
pagbabata, sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw na ito bilang mga Kristiyano, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na Santatlo, na tayo bilang mga Kristiyano, pinapahayag natin na tayo ay sumasampalataya sa isang Diyos na may tatlong persona, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. At hindi ba sa pang-araw-araw nating gawain, ipinapahayag natin ang katotohanan ito. Tuwing tayo ay nagdadasal, tayo ay nag-aantanda ng krus, dumadaan sa simbahan, tayo ay nag-aantanda ng krus. Minsan, kapag nagdadasal ka lang, sisimulan ng biyahe, sisimulan mo ang araw mo, sinisimulan mo ito ng antanda ng krus. At nilalagyan mo ng tanda ang iyong sarili sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinapahayag natin ito. Pero maganda makita bilang mga Kristiyano na ang Diyos na nagpakilala sa atin, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ay hindi lang Diyos na nakatingin sa atin, kundi Diyos na nagmamahal sa atin.
Ang Ama nung nilikha tayo, nilikha ang sanlibutan, nilikha ang tao dahil sa kanyang pagmamahal. Gusto niyang ibahagi ang pagmamahal na iyon. Pero ang unang tao ay naging matigas ang ulo. Hindi nakinig sa Diyos, sinuway ang Diyos. Pero kahit na sinuway niya ang Diyos, ayaw pa rin ng Diyos na mawalay ang tao sa Kanya, na nilikha niya ng may pag-ibig. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Ama, pinadala ang Kanyang bugtong na anak para ano? Iligtas tayo. Niligtas tayo ni Jesus sa Kanyang pagmamahal para sa atin. Ang buhay niya ang inalay niya. Inalay ang sariling buhay para tayo ay wag mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay hindi mapunta sa kasalanan, kundi tayo ay mapasailalim ng pagmamahal ng Diyos. Si Jesus na nagpakilala sa atin sa Ama. Si Jesus na pinahayag sa Kanyang pagsasalita at pinakilala ano ang aral at utos ng Ama para sa atin. At para kay Jesus, ang gawin ng nais ng Ama ay nagbibigay sa Kanya ng kaligayahan dahil Siya ay naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. At ang Kanyang pagmamahal sa Ama ay pinakita Niya sa pagiging masunurin. At ang pagmamahal ng Ama at sa Anak ay mas naunawaan natin dahil sa Espiritu Santo na patnubay natin. Na pinahayag ni Jesus at pinangako na pagbalik niya sa Ama, hindi niya tayo iiwang mag-iisa. Nariyan ang Espiritu Santo bilang patnubay nating mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nauunawaan natin ang mga aral at turo ni Jesus. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakikilala natin ang Diyos na nais din makilakbay kasama natin. Kaya magandang makita natin na ang katauhan ng banal na Santatlo ay namumuhay sa pag-ibig. Kaya, di ba, sinabi ni San Juan God is love. At yan ang pamumuhay ng banal na Santatlo. Namumuhay sa pag-ibig. At bilang mga Kristiyano ho ngayon, tayo ay iniimbitahan sa ating pagsunod sa Diyos ay mamuhay katulad ng Diyos. Namumuhay sa pag-ibig. Ikaw ba? Ano at paano ka ba namumuhay? Namumuhay ka ba sa pait at puot? May galit sa puso? Na parang laging galit na lang. Konting bagay, galit agad. Baka alaman ng puso mo, galit at puot. Sinasabi mo lang na, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Pero sa loob ng puso mo, what is there? Is hatred and anger. Na yung galit sa puso mo ay binabaling mo rin sa iba. Baka ang laman ng puso mo ay inggit. At dahil naiinggit ka, yan ang laman ng puso mo, ayaw mo magpatalo. Gusto mo lagi kang the best. Gusto mo ikaw lagi nagsashine. Sounds familiar, di ba? Kaya ang tao na minsan ay gusto niya laging siya ang star. Sa kanya ang spotlight. What's in the heart of that person? Jealousy. Bakit? Kasi ayaw niyang nauunahan at nalalamangan siya ng iba. Kaya, ang gusto niya, siya lagi ang bida. Siya na lang. It's good to see what is in your heart.
Anong laman ng puso mo? Ano ang gumagabay sa buhay mo? At para siguro sa atin, maganda na sa pagdiriwang din natin ito, sa ating pagnanais na sumunod sa Diyos na nagmamahal sa atin, sana ang laman ng puso natin ay hindi galit, pagmamataas, pagkainggit. Sana ang laman ng puso natin ay pag-ibig din tulad ng Diyos. At yan ang ating nais. Yan ang ating pinagsisikapan. Kaya maganda rin sa ating pagdiriwang na ito, pwede tayong bumaling sa Diyos na nagmamahal sa atin at sabihin natin, Panginoon, kung ano man ang laman ng puso ko, kung may galit, inggit, pagmamataas, yabang, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Tulungan mo na ang laman ng puso ko ay hindi ang mga ito, kundi palitan mo ng pag-ibig mo. Kung may laman ng puso ko ng galit at puot, sama ng loob, Panginoon, baguhin mo. Hubugin mo ang puso ko na ang puso ko ay maging katulad ng sa iyo, ang puso na nagmamahal at nagmamalasakit. Tulungan mo ako mamuhay katulad mo. Pwede ito ang ating samot dalangin. Dahil ang deboto ng Poong Nazareno ay tumutulad sa Kanya. Ang deboto ng Poong Nazareno tumutulad sa Kanya. Si Jesus na nagmamahal sa atin. Si Jesus na nag-alay sa atin ng sariling buhay niya. Si Jesus na nagmamalasakit sa atin. Kaya, ang magandang hakbangin natin at siguro'y kasama sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano ngayon, hilingin at naisin sa Diyos na tayo bilang mga sumusunod sa Kanya ay hubugin niya ang puso natin na tayo ay matuto sa Kanya sa daan ng pag-ibig. Na ang laman ng puso natin ay maging puso na nagmamahal. Ang banal na sa tatlo ay pinapakita sa atin ang pamumuhay ng Diyos. Ang pamumuhay ng Diyos ay isang pamumuhay sa pag-ibig. Kaya hindi lang laman ng puso natin ay pag-ibig, kundi sa pamumuhay din natin, puno din ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay nakikita sa pagmamalasakit sa kapwa natin. Ang pag-ibig at pamumuhay sa pag-ibig na ito ay nakikita kung paano natin tratuhin ang kapwa natin. Tinatrato ang kapwa natin ng may pagmamalasakit. Iniisip ang kapakanan ng iba, hindi ang sarili. Iniisip at marunong tignan, ano ba ang maitutulong ko sa kapwa ko? Ano ba ang maibibigay ko? Hindi kung ano ang makukuha ko. Kadalasan kasi, ang gusto natin, ano yung makukuha ko eh. Ano yung maibibigay ko eh. Ano yung matatanggap ko? Ano yung maibibigay sa akin? Pero ang puso na namumuhay sa pag-ibig, ang iniisip niya ay ano ba ang maiaalay at mabibigay ko. Kaya ang tao na namumuhay sa pag-ibig ay handang maglingkod sa kapwa niya. Ang tao na namumuhay sa pag-ibig ay handang ialay din ang sarili niya para sa kapwa niya. Kaya hindi ba nakikita din natin ang tao na nagmamahal, inaalay at ibinibigay ang sarili, lalo na sa kanyang pamilya. Kahit minsan napapagod na siya, kahit minsan ay napanghihinaan ng loob, pero nagpapatuloy siya sa paglalakbay niya. Bakit? Kasi titingin siya sa larawan ng Diyos na nagkatawan tao, si Jesus, na niyakap ang krus, at alam niya na hindi madali ang mamuhay sa pag-ibig.
Pero hindi naman sinabi ng Diyos, "Bayan, hirap-hirap naman, ayoko na, bitawan ko na kaya ito." Hindi eh. Niyakap niya ang krus, nagpatuloy siya sa daan ng krus, binigay ang sarili. At siguro para sa atin din bilang Kristiyano, hindi lang tayo, hindi lang ang pag-ibig ay nasa puso natin, kundi nakikita rin sa pamumuhay natin. Ang pamumuhay na nagbibigay ng sarili. Ang pamumuhay na nakikita sa paglilingkod, sa paglalatag ng sarili. Hindi ba ganyan ang paglilingkod? Nilalatag mo ang iyong sarili. Maganda rin, no, sa araw ding ito, ay hindi lang Holy Trinity ang pinagdiriwang natin. Sana bilang mga Kristiyano, ito ang ating lakbay, ito ang ating direksyon, na bilang mga deboto ng Poong Nazareno, ang Diyos na nagkatawan tao, na ipinakilala sa atin ng Ama, na siya na iniwan ng patnubay ang Espiritu Santo para sa atin, para siyang ating maging gabay. Siya maging gabay natin sa ating pagdidibusyon sa Kanya. Tayo ay mamuhay katulad ng Diyos. Pag-ibig lang nasa puso, namumuhay sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ang sinusundan at tinutularan natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maging bukas at masunurin sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, tinggin mo kami. Sa diwa ng iyong pakikinig ng Diyos, maging halimbawa nawa ng kanyang katapatan at pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin nawa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang aming mga pinuno sa pamahalaan at mga mamamayan upang sama-sama tayong kumilos para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iisang Diyos sa tatlong persona, matamo nawa ng bawat pamilya ang isang mapagmahal na ugnayan. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang, at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Upang patuloy na lumago ang basic ecclesial communities sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga basic ecclesial communities, ang mga pamayanan
sa pamamagitan ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa piling ng Diyos, yakapin nawa ng Diyos sa kanyang pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, minahal mo kami sa simula't simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan pabalik sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming panig. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya ring aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay at walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinag-ati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod,
masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.